So again, isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So andito naman po tayong muli para magbigay po ng isang napakagandang story, okay, na mayroong aral. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay naisip ko lang, okay? Naisip ko lang before po na ako po ay pumunta rito sa 13, no? So dito tayo ngayon sa 13, okay? Naghihintay po tayo ng ating talk, no? So ayan, so nakita ko may magandang place. So ito po, pumunta tayo rito para po magbigay ng konting idea. Again, the sharing ideas para po sa ating grupo. Okay, so ang kwento ko po ay tungkol sa isang malaking elepante. Okay. So ganito po yung kwento, no? So may isang zoo, okay? Alam niyo yung zoo, no? Manila Zoo, yan. May isang zoo at meron pong isang namamasyal doon na medyo may edad na, okay, na lalaki. So nagkaroon po siya ng medyo nagkaroon siya ng alam niyo yon, na napansin niya kasi na yung elepante may taling kadena, okay, sa kanyang paa. Pero napansin niya na yung kadena is maliit lang, okay? So naisip niya na kung gugustuhin po nung elepante na puwersahin para makawala dun sa pagkakatali, magagawa nung elepante kasi unang-una, yung kadena is medyo maliit, walang kapasidad, okay, napigilin or yung puwersa o yung lakas ng elepante para hindi makawala. Okay, so nag-isip siya. Then pinagmamasdan niya yung elepante. Okay, so medyo mahaba yung kadena. Pagdadating dun sa portion nandun na sa dulo yung elepante, so magkakaroon, mahihigpit po yun tama po. So babalik na siya at hindi niya tinatry na puwersahin ito na kung gugustuhin naman niya kitang-kita naman na kaya namang maputol ito. So ang ginawa po nung manong, no, medyo hindi talaga siya makontento sa kanya nakikita. Tinawag niya po yung pinakamatanda, okay, na nagbabantay doon sa zoo. Okay, ito si Manong ay mga 20 to 30 years old ang nagbabantay doon. May edad na rin siya. So tinanong niya yung caretaker, no? Sabi niya, Manong, okay, napansin ko lang yung tali nung kadena nung elepante. Bakit parang medyo maliit siya? So naisip ko lang na kung pepersahin ito nung elepante, mapapatid ito at mapuputol. Okay, pero napansin ko at kanina ko pa pinagmamasdan, bakit hindi niya ito pinoforce na persahin para makawala siya? Sabi po nung caretaker, actually, sir, okay, ako po ang nagpalaki dyan sa elepante na yan. So, bata pa ho lang yan, mga 2 years old pa lang po yan, napunta na rito sa zoo. Okay, so at yung kadena po na yan na nakatali sa kanya, ayan pa rin po yung kadena itinali ko noon nung siya ay bata pa. At alam niyo po ba, noong bata siya, walang araw po na tinatry niyang makawala dyan sa kadena na yan. Kaya lang, syempre, dahil maliit pa po siya noon, talagang hindi siya makawala. Hanggang sa dumating po siya ng 3 years old, 4 years old, 5 years old, at hanggang ngayon po na medyo may edad na siya. Okay, napansin ko lang po, no, before, nung kabataan niya, talagang lagi niya po yung tinatry na putulin, puwersahin, pero hindi niya magawa dahil bata pa po siya noon. Then dumating po ang time na habang tumatagal, hindi ko na po siya nakikitang pinipuwersa niya. Okay, naputulin yung kadena or tinatry na makawala po dun sa pagkakatali. Okay, so ano po yung nakikita niyong value, okay, dun sa ating kwento? Ako po simple lang yung napansin ko, no. Actually, yan po yung reality ng buhay ng isang tao. Marami po sa atin, okay, na marami nang sinubukan para umasenso sa buhay, para makawala sa kahirapan. Actually po, yung kadena ay nagsisimbolize ng kahirapan. Okay? Tayo po ay lahat ay nakatali sa kahirapan at marami sa atin ang sumubok na makawala. Merong nag-abroad, merong nagnegosyo, merong nagsipag para maghanap buhay, at meron na rin pumasok sa ganitong klase ng negosyo na katulad ng ginagawa natin. Kaya lang dahil medyo kulang pa po tayo sa kapasidad, kulang pa sa training, kulang pa sa talagang pundasyon o lalim, okay, para makawala dun sa pagkakatali ng kahirapan, hindi po natin nagawang makawala. Hanggang sa dumating ang time na gumib up po tayo at talaga pong parang para sa atin na kontento na lang tayo at nasatisfied na lang po tayo dun sa buhay na meron tayo. So tinanggap na po namin. Kaya ako po hindi nagtataka na kung meron po akong ino-offeran, okay, ng kanong klase ng negosyo na talaga naman kung pag-aaralan mo ay pwede ka naman talagang kumita at mabago ang buhay, pero itinatry nila na baliwalain kasi matagal na kanilang sinubukan na makawala sa kahirapan, so hindi po nila nagawa. Kaya lang ang point ko dito, hindi kaya yung mga nakaraang pagsubok sa buhay, yung mga nakaraang trial, yung mga nakaraang struggle, okay, ay isa lang iyon sa mga pagsubok mo at iyon din ang magpapatibay, okay, ng pundasyon mo para darating ang time, pag dumating yung tamang opportunity, ay makawala ka na dyan sa kahirapan. Tama po ba yung idea ko?
Kasi unang-una, bakit po ako umabot ng 8 taon? Okay, sa pagiging empleyado. Ginawa ko po ang best ko lahat doon. Para po marahil maranasan ko, okay, ang lahat ng hirap, okay, na dapat maranasan ng isang empleyado para i-give up po yung pagiging empleyado. Tama po? So ang point ko dito, kapatid, kung ako po, kung kayo po ay nasa sitwasyon na marami na kayong sinubukan, marami na kayong itrinay, nagnegosyo, pumasok na sa iba't ibang kumpanya ng networking, pero hindi po kayo naging successful. Ang sa akin lang po, simple lang. Dahil nung mga time na yon, kaya hindi pa po kayo nagsasuccessful kasi hindi pa sapat ang inyong lakas, hindi pa sapat ang inyong pundasyon, ang inyong karunungan, ang inyong kaalaman para gawin ang negosyong magbibigay sa inyo ng success. At iba po ang panahon noon sa panahon ngayon. At naniniwala po ako, ang dami nang nagbago. Na-build na po ang muscle, na-build na po ang ugali, na-build na po, okay, ang lahat ng mga dapat kailangan para mabago po ang ating buhay. So again, maraming salamat po at sana po wag nating i-give up, okay, ang nakita nating opportunity para makuha po ang ating pangarap. Okay, so blessed of the morning po sa lahat. Maraming salamat po. Thank you so much. God bless po.